Wembanyama mas lalong tumangkad, Jackson Hayes gusto nang umalis sa Lakers, at Alex Caruso na credit ang depensa, isa sa dahilan kaya nagtagumpay ang OKC. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,599. I-click lamang ang link sa comment section. Ang San Antonio Spurs ay papasok sa isa sa pinakamahalagang off-season sa kasaysayan ng prangkisa sa makabagong panahon. Sa pangunguna ni Victor Wembanyama, layunin nilang makabalik sa playoff sa unang pagkakataon mula noong 2019. Si Wembanyama ay na-diagnose na may blood clot sa kalagitnaan ng season, na naging dahilan ng maagang pagtatapos ng kanyang taon at pagkabigo ng Spurs na makapasok sa playoff contention. Gayunpaman, inaasahang babalik siya sa susunod na season at nakatutok ang mata ng buong NBA sa San Antonio kung paano nila bubuuin ang team sa paligid ng kanilang revolusyonaryong sentro. Si Wembanyama ay opisyal na nakalista bilang isa, 7 feet 3 inches and a half and has an 8 foot wingspan. Siya na ang kinikilalang pinakamahusay na shot blocker sa NBA. Bukod pa rito, kakaiba ang kanyang opensa at itinuturing din siya ng marami bilang pinakamahusay na depensibong player sa liga. Mas lalong titindi ang kanyang kakayahan kung siya ay mas tumangkad pa. Maaaring may masamang balita ito para sa ibang NBA teams dahil ayon sa kilalang insider na si Bill Simmons sa kanyang podcast kasama si Zach Lowe, tila mas tumangkad pa si Wembanyama. Tumangkad siya ng 1 pulgada. Sinusundan mo ba to? 7'7" na raw siya ngayon ayon sa balita. Ang pagtawag ni Simmons sa kanya bilang 7'7" ay maaaring hindi eksakto. Kung totoong tumangkad man siya ng 1 pulgada, opisyal siyang ililista bilang 7'5" at magiging kasabayan ni Zach Edey bilang pinakamatangkad na player sa NBA. Ang sukat ng taas ng mga atleta ay madalas na hindi pare-pareho, gaya ng kaso ni Ace Bailey na nakalista bilang 6 na talampakan at 9 na pulgada na forward ng Rutgers bago pa man lumabas sa NBA draft workouts na 6 na talampakan at 7 pulgada lang pala siya. Ang taas ng mga players tulad ni Kevin Durant ay pinagtatalunan pa rin hanggang ngayon, kaya malamang na hindi natin makikitang opisyal na ililista si Wembanyama na mas matangkad pa sa 7'5". Ngunit ang ideya na si Wembanyama ay mas tumangkad pa ng 1 pulgada ay sapat na upang ikatakot ng ibang team sa NBA. Siya ay may career averages na 22.5 points, 10.8 rebounds, 3.8 assists, and 3.7 blocks kada laro. Matatag na nangunguna sa NBA pagdating sa blocks sa panahong ito. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman, ang maikling panahon ni Jackson Hayes sa Los Angeles Lakers ay tila patapos na ayon sa mga ulat na nagsasabing malabong bumalik ang big man para sa susunod na season. Ayon sa Lakers insider na si Anthony Irwin, di umano'y hindi nasiyahan si Hayes sa pagbawas ng kanyang playing time sa pagtatapos ng season, lalo na sa playoffs kung saan tuluyang nawala ang kanyang minuto sa mga kritikal na laro. Ang pagkadismayang ito, dagdag pa ang epekto sa kanyang kinikita dahil sa kakulangan sa playing time ay lalong nagpapatibay na malapit na ang kanyang pag-alis sa Los Angeles. Si Hayes, na pumirma sa Lakers noong nakaraang off-season, ay naglaro sa 56 na regular season games at nagtala ng katamtamang bilang ng puntos at rebounds kada laro habang may napaka-epektibong shooting mula sa field. Sa halos 20 minuto bawat laro, naging kapaki-pakinabang siya sa alley-oop finishes, vertical spacing, at kakayahang gumalaw sa depensa. Gayunpaman, tila nawala ang lahat ng ito sa postseason. Bumaba ang kanyang playing time at hindi naging epektibo sa opensa at rebounding, habang bumagsak din ang kanyang shooting percentage. Hindi siya ginamit sa Game 5 laban sa Minnesota, ang larong nagpasya sa kanilang pagkatalo, at kaunting minuto lamang ang nilaro niya sa Game 4. Para kay Hayes, malinaw ang mensahe. Ang pagbawas ng kanyang minuto ay bunga ng kawalan ng tiwala sa kanya ni Lakers head coach JJ Redick sa mga high-pressure na sitwasyon. Kilala si Redick sa kanyang pabor sa 5-out offense at versatility sa posisyon, at tila unti-unting nawala ang kumpiyansa niya kay Hayes habang lumilipas ang season. At ngayong balitang inuuna ng Lakers ang pagkuha ng mga big man sa free agency at trade market ngayong off-season, lalong lumiliit ang papel ni Hayes. Ayon sa mga ulat, abala na si Lakers President Rob Pelinka sa pakikipag-usap. Target daw ng Lakers ang ilang sentro tulad ni Nick Claxton at Daniel Gafford. Ang nabigong trade kay Mark Williams ay itinuturing na malaking pagkakamali at determinadong hindi na maulit ito ng Lakers.
Ayon sa mga source, nauunawaan ng front office na hindi sapat na umasa lamang sa isang rim running big para umakmak kina Luka Doncic, LeBron James at Austin Reeves. Kailangan nila ng maraming option, may iba-ibang estilo ng laro, spacing, rim protection, physicality upang matugunan ang pangangailangan ng isang nagbabagong sistema. Aktibo rin ang Lakers sa pamamagitan ng draft. Sa ika-55 pick ngayong taon sa NBA draft, inaasahang pipiliin nila ang Russian center na si Vladislav Goldin, isang malakas at tradisyonal na big man na may mataas na potensyal at pisikal na katangian na maaaring bumagay sa umuunlad na sistema ni JJ Redick. Ang husay ni Goldin sa shot blocking at rebounding ay maaaring magbigay ng agarang halaga at ang kanyang karanasang international ay nagpapahiwatig ng mabilis na pag-unlad. Pagdating naman sa mga trade rumor, nasa gitna ng mga usap-usapan ang Los Angeles. Isa sa mga panukalang trade ay maaaring magdala kay Jarrett Allen mula sa Cleveland Cavaliers patungong LA habang sinusubukan ng Cavs na bawasan ang gastos at ayusin ang kanilang lineup. Isa pang ulat ay nagsasabing target din ng Lakers si Knicks center Mitchell Robinson sa isang patas na trade na maaaring isama si Jared Vanderbilt at mga future draft picks. Mayroon pang ang 3 team trade scenario kung saan magtutulungan ang Lakers, Grizzlies at Heat na maaaring magpadala kay Ja Morant sa Miami habang makakakuha ang Lakers ng isang napakagaling na center at isang subok na wing player. Bagamat maaaring may mga team na interesado pa rin kay Hayes dahil sa kanyang atletikong kakayahan, ang kanyang kakulangan sa tuloy-tuloy na epekto mula regular season hanggang playoffs ay maaaring magtaas ng mga tanong. Gayunpaman, maaaring ang isang bagong simula ang kailangan niya lalo na matapos ang kabiguan na mailagay sa laro sa mga panahong pinakamahalaga. Sa huli, tila parehong handa na ang dalawang panig na maghiwalay. Nais ni Hayes ng mas malaking papel at mas tiyak na minuto sa court. Nais naman ng Lakers ng mas maaasahang frontcourt depth na pasok sa pananaw ni Redick. At habang naghahanda ang Lakers para sa isang napakahalagang summer sa panahon ng Luka era, halos tiyak ng si Jackson Hayes ay magiging isa sa mga mawawala sa kanilang roster sa kanilang paghahangad ng championship level na mga pagbabago. Sa huling balita, sa laban ngayong araw ng Oklahoma City at ng Minnesota Timberwolves, tinapos ng Thunder ang serye sa Game 5 sa kanilang sariling court, tinambakan ng malaki ang Wolves at hindi na nakahabol pa. Sa unang quarter pa lang ay tila bagsak na ang Wolves sa pamamagitan ng kanilang 9 na puntos lamang at sa OKC na may 26 na puntos. Pinangunahan ng MVP ngayong taon na si SGA ang team na may 34 na puntos. Gumawa naman ng 22 puntos si Chet Holmgren at 19 na puntos si Jalen Williams. Sa takbo ng OKC patungo sa finals, na-credit si Alex Caruso sa effort ng kanyang depensa dahil siya ang naging top priority defender ng mga star ng kalaban. Jackson Jr. Then he's guarding a 3-time MVP, even has a chance to fix his headband. Doing a little their hips past him because once an offensive player's got his hips past. Ngayon, naghihintay na lang ang Thunder sa resulta ng Eastern Conference Finals, ang Indiana Pacers at ng New York Knicks. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?